naman po natin sinasaliwa as the word na sinasaliwa po nila, no? At nakaugalian na po natin na nasaliwain po yung kamatayan ni Jesus sa cross. Okay? Alam po natin na ating Ama, Amang Diyos sa langit ay mabuti. Amen? Amen. Mabuti po ang Diyos. Dilikat po niya tayo lahat. Amen? Para magdamanasan po ng kanyang kabutihan. Kaya lang, minsan, hindi naman po kabutihan ng ating natatamasa dahil si Satanas ay nariyan. Amen? Okay? Buhay din po si Satanas. Kaya nga po, marami pong nalubutan, kabiguan, marami pong mga bigat ng buhay, marami pong kagumuhan ng buhay, ang bayan, ang pamilya, ang barangay, sa divisyon, ang pamilya, maging sa ating personal na buhay, marami pong kagumuhan. Amen? Araw at gabi, dinidikman tayo ng ating isip. Amen? Ganun po kagulo. Ngunit salamat sa Diyos dahil nakita ito lahat ng Panginoong Diyos at nais po niya na tapusin ang lahat ng ito. Eh naman, lahat naman po sa atin lahat ay natapos na. Amen po ba? At tayo po ay dahil po sa ginawa natin pero sa Kristo sa cross 2,000 years ago, tinapos na po ng ating Panginoon. Amen? Ang gagawin po natin dahil tinapos na po ni Jesus Christ, manampalataya po natin that better days are coming. Amen? Praise God. Okay, hallelujah. So, ngayon po ay okay, just maiksi lang po na review. Okay? Sinimulan na po namin yung last Sunday, yung 7 last words ng ating Panginoon bago po siya nalagutan ng hininga. Okay? So, alam po natin ang last words ay kailangan. Amen. Bago po tayo mamatay, at lahat po tayo mamamatay, huwag niyo po kalimutan araw at gabi, anytime pwede tayong mamatay. Amen? Kaya dapat araw at gabi, tayo din po ay naghahanda ng ating mga buhay para humarap sa Diyos. Huwag tayong careless sa ating kaligtasan. Dahil tayo, segundo lang, pag namatay tayo, lilipat na kaagad ang ating kaluluwa sa Hades. Amen? Kung ikaw ay nasa kasalanan, pero kung ikaw po ay manampalataya ni Kristo sa bagong buhay, ikaw po ay mapunta sa piling ni Abraham sa paraiso. Amen? Yan po ang pupuntahan ng tao kapag siya'y namatay. Pag nasa kasalanan, Hades. Mabasa po natin sa Luke chapter 16. Amen? Hades. Hades is a temporary place for the sinners. Pagdating po ng white great throne judgment, ito pong mga kaluluwa na sa Hades na naghihirap na sa apoy, iluluwa pa rin po yan sa lake of fire. Mas matindi pong hirap. At ang impyerno, ang Hades, ay hindi po ginawa ng Diyos para sa tao. Sabi ko na ng Matthew, ginawa po ng Diyos ang impyerno para sa demonyo at kay Satanas. Amen? Take note, hindi po niya ginawa yung para sa tao dahil mahal ng Diyos ang tao, dahil ginawa ng Diyos ang tao, kalarawan niya, kawalis niya. Amen? Ang Diyos na lumikha sa atin ay mabuti, hindi po masama. Amen? Kaya, pagdating ng panahon, dalawa lang po ang pupunta ng tao at seconds lang po. Sa ating paghiwalay sa ating katawang lupa, automatic po yun. It's either sa Hades, na may apoy na rin po, or sa piling ni Abraham sa paraiso. Amen po ba? Amen. Okay? So, kinonfirm po yan ni Jesus Christ dun sa kriminal na nag-humble sa kanya at sinabi po yan sa Luke 16. Amen? So, paraiso ang pupunta ng righteous na tao. Praise the Lord. So, last words are very important. Alam naman po natin na meron
pong nawa po yung ating mga last words. So someday na tayo po ay mamamaalam na sa ating mga mahal sa buhay at mamamaalam na sa daigdig na ito. So, dahil lahat naman po namamatay, ay dapat po yung ating mga last words ay inspiring. Amen po ba? Nakaka-encourage. Amen po ba? Na hindi po tayo last words na in pain, nasa kabigatan, na nakakaramdam po tayo ng death. Amen po ba? Ito po si Winston Churchill, okay? Isa pong prime minister, nakikinig po ba ang lahat? Wala po tayo dapat sasayangin ng mga words. Amen? Kunti lang po ating panahon para makinig ng salita ng Diyos. Narito po tayo para pakainin ng Panginoon. Amen? Pakainin ng kanyang salita natin mga kaluluwa. Si Winston Churchill, isang prime minister ng London. 60 years po siya in politics again. Nagre-review pa lang po para po kayong makahabol. Siya po, nung mamatay po siya, nakamit po niya ang lahat ng tagumpay sa war. Sa pakikipaglaban, kaya po siya sikatatan niya at nananatili ng ganun kahaba ang panahon, 60 years. Sa panunungkulan sa politika, bilang prime minister, dahil matalino siya, magaling siya. Amen? So, siya po ay nasa kanyang deathbed. At alam niya po ba, sa kabila po ng kanyang kasikatan, katanyagan, at pagiging matapang at pagiging matalino at marunong, ang kanyang pong last words, ang sabi po niya, si Winston Churchill, I am bored. I'm bored with it all. See? Sa kabila po na natamasa po niya, ang maraming karamihan ng buhay kasikatan, natapangan, magaling sa politics. Pero, sabi niya, sa lahat na naranasan, sabi niya, I'm bored with it all. Kumbaga, ating unawain, in short, boring sa kanya ang buhay. Bakit? Boring naman talaga ang buhay. Kahit sikatatan niya, kahit pumayaman at maranya ang kinalalagay ng tao sa buhay, kapag wala si Jesus sa buhay ng isang tao, boring ang buhay. Eh tayo pa kaya na wala sa kalagayan ni Winston Churchill? Amen? Mas million siguro ang ating sasabihin boring ang buhay. Amen? Eh itong tao to, lahat ng kalagayan naranasan, 60 years in politics. Amen? Sinasaluduhan, pinapalagpagan, pinupuri. Amen po ba? Pero at the end of his life, his last words, I'm bored with it all. Tahit na last words. Amen po ba? Ganun po ba natin? Mag-isip-isip po tayo na wala sa kasikatan, wala sa katanyagan, wala sa kapugian mo, kagandahan mo, ano mang pinag-aralan mo, ano mang kayamanan mo, tinatangkilik. Wala po yan sa palakpak, wala sa papuri. Hello? Ang buhay natin. Ang buhay natin ay kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Hello? Hinangarap kanya sumikat umanyag yumaman, hindi po masama yan. Pero kung mawala ka ng panahon sa Diyos at mapahamak ang iyong kanila, mag-iiba po yung iyong last words, huwag na. Manatili ka na lang sa Panginoon. Amen po ba? Lahat po mga mayaman na namatay, pati si King Solomon, lahat namatay po mga heirs of faith namatay. Wala na nanatili sa daigdig. The reality is, namatayan. Tatlo nga po yan eh. Ang tao hindi maiwasan na tumanda. Ang tao hindi maiwasan. Ang realidad ng buhay, hindi maiwasan ang tao tumanda, magkasakit, at mamatay. Lahat yan po yan ay pinaghahandaan po ng mapatay ng tao. Ang taong hindi naghahanda sa kamatayan, magmag. Yan ang sinabi ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 7 verse 2 and 4. Magmang
isang taong hindi naghahanda sa kanyang kamatayan. Ngunit matalino ang isang taong naghahanda ng kanyang kamatayan. Pero tayo, maghahanda tayo sa ating kamatayan, hindi tayo nawawala sa panambahan. Hindi tayo nawawala sa Panginoon. Ipapaglalaban natin na kailangan darating ang walang linggo. Amen? Kailangan ito ang buhay ko magiging maayos. Ipaglalaban kasi maghahanda ka eh. Aayusin ko yung buhay ko, lahat ng gusto sa buhay ko. Aayusin ko kasi mamamatay ako sa hindi. Amen po ba? Okay. So, wala po yan sa katalyagan. Wala po yan sa kayapanan. Maraming palakpak pa po. Wala po yan. Amen. Kaya tigilan na po natin ating pagfantasya. Mangangarap po tayo na sisikat pati papalakpakan. Hambog tayo, mayabang tayo sa pananalita, sa isip, sa gawa. Amen. Maraming ganyan, Kristiyano. Kristiyano na, mayabang pa rin. Hindi nila hindi nila alam na ang mga palagat ng yayabang ay binababa, binabagsak ng Lord, wala nangyayari sa buhay. Amen? Amen? Okay. So, si Frank Sinatra, yung well-known singer, di ba? Kumanta po siya ng My Way, An Impossible Dream, at marami siyang sikat at ano yan, dami na po mga golden. Ay, mahilig tayo roon. Pero kung tayo po ay magiging nasa Panginoon na ang kinakanta na lang natin yung para sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. So si Frank Sinatra, yung singer po, okay? Kanya pong last verse before he died. Ang sabi niya, I'm losing it. Amen? Sinabi niya, I'm losing it. Na ibig sabihin, nawawala na lahat. Parang wala na talaga ang lahat. Wala na, iiwanan ko na ang lahat. Aking kasikatan, aking katanyagan, ang aking mga kayamanan na iba. Wala. Sabi niya, mawawala na sa akin lahat. Kasi nga, mamamatay na siya. Walang halaga, mga kapatid ko. Alam niyo, sa buhay na ito, ang mga necessity needs natin ay nagpakain lang tayo. Iinom, at meron tayong madamit na maayos, masaya na tayo dapat. Ang problema, maraming nananayo sa Panginoon at hindi nagkaroon po ng direction sa Lord. Di ang daming gusto sa buhay. Amen? Naiingit sa malaking TV sa kapitbahay, magandang washing machine, magandang kotse, maraming lupat bahay. Naiingit kasi ang tao. Amen? Pero, huwag na. Lahat ng kinaiingitan ng tao, na dahil sa kanya kinaingitan nito, wala siyang direksyon sa pananampalataya. Pag sumusunod siya sa Panginoon, binibigay po ng Diyos natin yan. Amen. Amen po ba? Yan. Kasi pangako po yan ni Jesus sa Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi lang po pagkain, hindi lang po inumin, kundi lahat ng kailangan mo, gusto mo. Dahil sa pagsunod mo, ibibigay ng Diyos yan. Ang gusto na ng Diyos, unahin siya. Amen po ba? Para kapag nasa iyo na yan, wala kang ipagpayabang. Ang ipagmamayabang mo, kundi ang Diyos na. Amen. Na dahil sa Diyos, nakarating lahat po sa buhay mo. Amen? Yun lang kasi sabi ng 1 Corinthians, wala po tayong dapat ipagmamayabang kundi kung na ang nais na magmamapuri sa buhay, ang Diyos ang nangyayari. Amen? So, si Frank Sinatra, I'm losing it. Si Winston Churchill, I am bored with it all. Pangit, di ba? Walang encouragement na mga last words. Pero si Jesus, iba. Iba ang last words ng Panginoon. Amen. Ang una niyang last words, it was Amazing Friday. It was Amazing Friday. Ang kanyang unang huling 7 wika, ang sabi po niya, sa Lucas 23 verse 34,
Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. You see? Father, forgive them, for they do not know what they do. See? Yung church, tingnan niyo. Yung mga tao na bumugbog ng tura, ng alimustan, ng usig, ng lahi sa Panginoong Yesus. While nasa cross po siya, hiningi po niya ng tawad. Hello? Siya po ay namamagitan sa Amang Diyos at sa tao. Hiningi po niya ng tawad yung nanlait ng chismis, nanira sa kanya, nanakit sa kanya, may nagbago sa kanya. Hiningi po niya ng tawad. Na ibig sabihin po mga kapatid ko, meron tayong mabuting Panginoon. Amen. Amen? Pangalawa, ang Panginoon sa Kristo ay nagpapatawad. Nalapitin mo yung katabi mo, ikaw ba? Ilan ang kaaway mo, patawarin mo na. Ilan ba ang nanakit sa iyo, patawarin mo na. Hello! Amen! Patawarin mo na. Sinisnis ka ka? Sinisnis ka? Dahil sa kanya, nagkaganyan ang buhay mo? Sinagtan ka? Siniraan ka? Ang dami niyang ginawa sa buhay mo? Napahiya ka? Pinahiya ka niya? Ilan sila? Sa oras at araw na ito, patawarin mo na sila. Amen. Amen. Kaya ang sabi sa Matthew 6, kung hindi raw tayo nagpatawad, hindi daw tayo patatawarin ng Diyos. Amen. Kaya dapat magpatawad po tayo. Amen? Pag hindi po tayo nagpapatawad, nilalason mo yung buhay mo. Magkakahaylan ka, magkakasakit ka sa puso. Kasi yung galit, mikrobyo po yan na Satanas nilagay sa puso mo para magkasakit ka. Amen? Amen? Amen. Kahit po ba ilang beses na ako sinaktan mo po. Tinanong si Jesus Christ, Panginoon, ilang beses po ba ako magpatawad? 7 beses ba? Ang sabi ni Jesus Christ, 77 beses. 70 times 7 equals 490. Nakailan yung kaaway mo? 90, 20, meron pang 470. Hello? Alam nyo kung bakit ganun po kadami ang kapatawaran na dapat po natin ibigay sa ating kapwa. Kasi ayaw ng Diyos na meron kang galit. Kasi ang galit, kahit pagalit ka, hindi ka masaya. Ayaw ng Diyos na nagalit ka kasi gusto niya masaya ka. Gusto mo i-enjoy, gusto ng Diyos i-enjoy mo ang buhay na kaloob niya sa iyo. Amen. Amen? Kaya patawarin mo na ha. Hindi ganun sa mata, sabi ko, patawarin mo na ha. Yung asawa mo, patawarin mo na. Yung kaibigan mo, yung sino ka man, patawarin mo na. Amen mo ba? Patawarin mo na at tumuloy ka sa Panginoon. Ibigay mo sila sa Panginoon. Amen mo ba? Amen. Okay? So, di ba, ang sabi nga ni Jesus Christ sa Matthew 5:44, mga basic na lang yung ating sinasabi eh. Ibigin mo yung kaaway. Di ba? Bakit sinabi ni Jesus Christ na ibigin mo yung kaaway mo? Bakit ibigin mo yung kaaway mo? Hindi sinabing patayin mo, kamuhian mo. Amen po ba? Ang gusto po ng Diyos, ibigin mo yung kaaway mo. Kasi bakit? Gusto ng Panginoon, wala kang kaaway. Kasi pag may kaaway ka, nakaka-stress. Amen? Hello? Pag nai-stress ka, nagkakasakit ka. Amen po ba? Hindi ka payapa. Amen? Kaya, ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, ay para sa ikabubuti natin lahat. Hindi po siya nag-uutos ng kapagawa, at hindi po siya nagsasalita sa ating ikabibigat at ikakasama. Kundi,
kailangan tayo po ay mapabuti sa buhay. Amen? Mahirap ibigin ng kaaway. Amen? Mahirap. Pero dahil sinabi ng Panginoon, gagawin natin. Amen. Amen! Oo, pinatawad na kita, pero ayaw ko nang makita yung pagmumukha mo. Walang ganon. May ganon yung iba, pinapatawad na kita, pero ayaw ko na makita yung pagmumukha mo. Ang tunay na pagpapatawad, pinapakain niya ang kanyang kaaway. Pinapainom niya ang kanyang kaaway. Sabi niya ni Pablo nung sa Roman Church. Amen? Ang mga kaaway, kapag iniibig mo, pinapakain mo, pinapainom mo, pinapakitaan mo ng mabuti. Amen? Gawin natin para wala tayong kaso sa Diyos. Kahit ilang beses tayo niyang sinaktan, pinagpalit o ano pa man ang ginawa sa ating buhay, patatawarin mo na siya. Siya man ang kagagawa ng iyong buhay ngayon na walang pag-asa. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ng Diyos ng pag-asa. Amen! Pinapaabot! No, ang sabi ni Jesus Christ, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi inilala ng kanilang ginagawa. Pinapaabot mo ng Panginoon na ang tao ay walang alam sa katotohanan. Amen. Sa tama. Amen? Wala silang alam. Ang tao walang alam. Kasi nga po, bakit walang alam? 2 Corinthians 4:4, ang tao daw po ay binulag ng Diyos ng mundong ito ang kanilang kaisipan. Hindi lang mata ang binubulag ni Satanas, pati kaisipan binubulag ni Satanas para hindi po natin makikita ang kalinginan at kabutihan ng Diyos. Kaya ngayon, maraming tao bulag ang kaisipan. Ginawa na mo ng mabuti, masama ka pa. Amen? Bulag eh. Minahan na ng Diyos, wala pa rin pakialam. May malasakitan na ng Diyos, wala pa rin pakialam. Amen po ba? So, walang alam sa katotohanan. Church, situin. Paglabas ko natin sa lugar na ito, pag-ibig na po nagahari sa ating buhay. Nang sa ganon, yung kamatayan ni Jesus ay hindi nawala ng kabuluhan. Amen. Amen? Okay, pangalawa, number 2. The second last words of Jesus Christ. Sa Luke chapter 23, verse 43. I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Sinabi niya ito sa isang kriminal na naghahambol, naniwala sa kanya. Umaamin. Amin po ba? Ang sabi ko na sa kriminal, ano ka ba? Kaya tayo na dito. Dahil nararapatan din tayo sa cross na ito, nakapago tayo. Dahil nagkasala tayo, nararapatan tayo na dito. Pero ang tao ito ay walang ginawang masama, walang ginawang kasalanan. Diba? Amen? Ibig sabihin, doon sa pag-amin niya, na nakarapatan tayo na isasama natin yung pagkapago, pero ang tao ito wala ng kasalanan. Naghambol ko siya. Kaya sabi ni sa kriminal, Panginoon, alalahanin mo ko. Kapag ikaw ay nasa, alalahanin mo ako. Ang sabi ni Jesus Christ, I tell you the truth. Today, you will be with me in paradise. Ibig sabihin na kapatid ko, ang mananampalataya, ang nagpapakumbaba sa Diyos, ang umaamin sa kanyang pagkakamali, ang naniniwala sa Panginoon, ang punta ay paradiso. Amen. Amen! Lahat ng believers, ang pupuntahan ay paradise. Amen. You will be with me in paradise. Nanawa po ba natin, church? Nakikinig po ba tayo? Siguraduhin natin na tayo naniniwala sa Diyos. Amen. Siguraduhin po natin na umaamin po tayo na tayo po yung masamang tao. Hello? Siguraduhin po natin na tayo po ay nagpapakumbaba sa Diyos. Amen po ba? Hello?
Napaka-importante. Napapagod tayo sa Diyos. Hindi kagaya sa kriminal. He is mocking God. Amen po ba? Inalikusan niya ang Panginoon. So, ang kayanin po natin ay yung kriminal na nagpakumbaba na natalataya sa kanyang sa Kristo at naging-iusap na siya po ay pupunta ng paraiso. Nalaman ba natin, church? Eh, alam niyo ba? Alam niyo po ba? Natuman po tayo, kriminal eh. Lahat po tayo masama eh. Kagaya ng dalawang kriminal na hindi naman tayo nag-uwi ng batas. Pero sa harapan ng Diyos, ang dami natin ginawang masama. Amen? Nagkarapat-dapat po tayo ibago. Amen? Pero, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay kanyang iligtas. Amen. Okay, number 3. Babae. Sa John 19 verses 26 to 27, habang yung pong tatlong Maria, pero mga babae doon nasa, habang si Jesus Christ ay nakatayo, tatlong Maria po ang nasa kanyang tabi. Mga babae, no, hindi umiwalay kay Jesus Christ. Alam na mga babae, huwag umiwalay sa Panginoon. Lalo na si Mama Mary. Kasi siya si Maria. Sa Maria. Amen? Praise God. Ang sabi niya, babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang alagad, narito ang iyong ina. Alam niyo po ba, mga babae ng Diyos, lahat ng babae ay kinakausap ngayon ng Panginoon. Mga babae, narito ang iyong anak. Ito po'y munang pumapatungkol sa responsibility bilang nanay. Hello? Mga nanay, ang bilin sa atin, sa Proverbs, sinabi ni King David sa kanya, sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang tungkulin po natin mga nanay, ititrain daw po natin ang ating mga anak in the way he should go. Saan ba siyang way? Who is the way? The truth and the light. Amen? Lumulusot talaga, no? Train up a child in the way. At sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Amen? Mga nanay, ang tungkulin po natin sa ating mga anak ay palakihin sila sa Panginoon. Mga nanay, salud doon sa mga nanay o magulang, na tatay, nanay, tatay, nag-iisang magulang, na dinadala po nila ang kanilang mga anak, ini-encourage, binibihisan, tinutulungan para makarating ng church. Salud ako doon at salud si Lord doon sa ating lahat. Palapakan po natin ang mga magulang, na nanay at tatay at nanay. Nag-iisang nagtatangkilik, dinadala, ini-encourage ang mga anak parating sa church. Amen? So mga nanay, alam niyo po ba, sa Luke chapter 23 verse 27 to 28, yun po, sinusundan siya ng mga babae ng taga
iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. This is very important word sa mga parents. Parents, huwag lang natin pinapalaki ang mga buto ng ating mga anak. Palakingin sila sa Panginoon. Alam niyo po ba mga magulang? Hear this word. Sa Deuteronomy chapter 6, sa Lumang Tipan, sa Deuteronomy chapter 6, mayroong dakilang utos ang ating Diyos. Sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan pa lang, at sa Bagong Tipan, meron po yung confirmation na sinabi ni Jesus Christ. Mga magulang, ang bilis sa atin. Madalas ito yung sinasabi ko pag nagdededicate ako ng bata. Ang sabi roon, basahin po natin para mas maliwanag sa mga magulang. Deuteronomy chapter 6. Buksan po natin at sabay niyo po ang magbabasa. Ang sabi po nito, pakinggan mo, O Israel! 6 verse 4. Simula pa sa 4. Pakinggan mo, O Israel! Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. Pero mo, yung to love God, the whole heart, whole soul, strength, and mind, isusulat daw po sa puso. Huwag sa papel. Huwag sa isip, sa puso. Kasi ang isip pag busy, nakakalimot. Okay? Ang sabi po, at iyong ituro ng buong sikap sa iyong mga anak. Magulang! Makinig para pagdating natin sa final judgment, walang iiyak sa atin. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo. Habang nakaupo, katabi mo yung anak mo, sasabihin mo, na anak, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ha? Buong isip, ha? Buong kaluluwa, ha? Buong lakas, ha? Amen! Yan daw po, hindi po ito nagbabago. Meron po ito sa Mark 12:30. Sasabihin mo sa anak, magulang, mag-aakang tayo sa Lord. Sasabihin daw po natin habang nakaupo sa iyong bahay. Kapag ikaw ay lumalakad, kasama mo ang anak mo. Anak, malin mo ang Diyos ng buong puso, ha? Buong lakas, buong kaluluwa, buong isip, ha? Amen! Ano po ba yung sinasabi na salita ng Diyos? Ganun yan, kahalaga. At buhay pa po tayo, may pag-asa pa po tayo magbago. Hindi po ba at susundin ito? Habang ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nakahiga, anak, malin mo ang gusto ng puso, ha? Buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, ha? Hello! Habang nakaupo, habang lumalakad, habang nakahiga, wala kang sasabihin. Sasabihin mo sa anak mo, anak, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ha? Buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Amen! Amen. Napakagaling. Okay? At ang sabi ko, ang buto ko, habang lumalakad sa daan,
habang nakahiga ka. Anak, matulog na lang kayo, anak. Mahalin mo ang Diyos at iyong puso na ang isip mo. Kalawang lakas. Amen? Tungkulin po natin mga magulang. Habang nakaupo, habang lumalakad, habang nakahiga, ipagpapalala. Sa lahat ng panahon, pagkasama mo ang anak mo, yan ang sasabihin mo. Ibig sabihin mga kapatid ko, hindi ito sinasabi sa eskwelahan. Sa eskwelahan ang sasabihin niya. Sasabihin nila. Siyempre, mangarap ka. Gumagit ka. Para makakuha ka ng magandang trabaho. Walang masama mo yan. Dapat ang mga anak pag-aaral ng mabuti. Alam mo ba? Pero huwag mo natin kalimutan. Mga anak, na tayo, tatay, nanay, ang bilin sa atin ng salita ng Diyos, mahalin siya ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Amen. Tanaw po ba natin? So, ibig sabihin mga magulang, hindi po sapat na pag-aaralin lamang po natin ating mga anak. Nakikinig po tayo lahat. Mahirap magiging magulang. Akala nyo, napakadali magiging magulang, marami kang tungkulin. Pananagiging mo sila sa Panginoon. Kapag hindi mo sila nakalaki sa Panginoon, mananagot tayo pare-pareha sa Diyos. Kailangan itong dakilang utos nito makarating sa lahat ng anak, sa lahat ng tao. Ito po'y hindi iginagawa ng maraming magulang. Ang gusto ng magulang, anak, magpulpit ka. Galingan mo para ikaw manalo. Diba? Ganyan. Pero ang mga magagaling na magulang, anak, maraming mo ang gusto ng puso ha. Mag-isip mo sa'yo. Maglingkod ka ha. Anak, lagi ka sa church ha. Lagi ka mag-pray ha. Anak, maraming. Di ba, amen? Ganyan ang mga matatalino, masunuring magulang sa Panginoon. Pinapalaki ang mga anak sa Diyos. Amen? Ang sinasabi ni Jesus Christ, mga babae sa Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo mga sarili ninyo. Mga nanay, ang sabi nito, una mong iyakan ang sarili mo. Nanay! Pagkasigurado kayo na pag-iintindi natin ng mga anak natin, hindi tayo nawawala sa Panginoon. Ang sabi ni Jesus Christ, iyakan mo ang sarili mo. Una mong iyakan yung sarili mo. Kasi hindi ka naman makakagawa ng tama para sa anak mo kung hindi mo iniyakan muna yung sarili mo. Yan mo ba? Hindi mo pinagbubuti sa sarili mo. E pagbutihan mo sarili mo sa Panginoon. Una ka magmahal sa Panginoon at ipapaabot mo ito sa mga anak mo. Church, mga magulang din naman ni David, hindi po sapat na pag-aaralan lang po natin ating mga anak atin. Kung hindi po natin tuturuan ang ating mga anak sa Panginoon, tuturuan po yan ng sanlibutan. If we're not going to teach our children in the Lord, the Word will teach them. Eh, wala kang tinuturo eh. Ibakante sila. Walang pumupuno sa kanila. Ang pumupuno sa kanila, ang mundo. So sila'y sasakin. Sila po lalaki walang kwentang anak. Tamad na anak. Hindi mautusan. Amen. Pero, hindi magkalat na anak. Wala mga kwenta. Bakit? Tanungin natin yung mga sarili natin. Ngayon na lang, ibatin mo sa prayer. Amen po ba? Encourage sila makarating sa church. Amen. Amen po ba? Mga magulang, hindi lang po sapat yung ipanalangin ng anak mo. Hinahin mo yung anak mo sa church. Amen? Kung kailangan mo, grounded ka ngayon, dahil hindi ka sumamba, hindi ka nakinig sa akin, dahil itong pinapagawa sa'yo ng Panginoon, grounded ka. Amen? Yung gusto mo, hindi ko ibigay. Matuto tayo mag-disiplina sa ating mga anak, magulang. Tama na, pagpapahilap nila sa atin, grounded sila sa atin. Amen? Amen.
Hindi po sapat yung ipapanalangin mo lang. Sabi ko nga kagabi, ang isang karpentero ba, pag bubuo ng bahay, pako na ang kanyang ipopodos para mabuo ang bahay. Pako lang ba? Ang kailangan para gumawa ng bahay? May martilyo, may kahoy, may yero para mabuo. Ganun din po yun. Ipanalangin mo, ganun sa Panginoon, ayunan mo, gawin mo na mabuti, ilan mo ba? Amen. Para mabuo ang kanyang pananampalataya. Nalaw po ba natin? Kaya pag nakita natin natin mga anak, ikaw ang sabi ng Diyos sa akin, sinapasabi ng Diyos sa'yo, mahalin mo ang Diyos ang bukuso mo kasi kung katulog ng lakas, gawin mo para mabuhay ka ng mahaba. Amen? Amen. Nalaw po ba natin, church? Mga magulang, malaki ang ating pananagutan. Ngayon, yung nagbabalak na mag-aasawa, abay, ang lakas ng loob mo, Diyan. Alam mo ba ang pag-aasawa pinasok mo? Malaking obligasyon yan. Bukod sa di mo nga kaya pakainin yung sarili mo, kukuha ka pa ng papakainin, gagawa ka pa ng papakainin, kaya hirap ng buhay. Pero, kung kaya mo naman, mag-asawa ka na, at higit sa lahat. Huwag mong kalimutan, ang laki ng utos ng Diyos, pag may pamilya ka na, pag may anak ka na. Naku, ang pag-aasawa ay malaking obligasyon sa harapan ng Diyos. Naganap buhay ka, masaya ka. Kapag-aral mo, hindi yan ang sinasabi ng Lord. Mag-aral sila sa Panginoon, yan ang pinakatotoo. Amen. Amen! Wala pa nga mong nangyari sa Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Are we learning? Amen. Tuturuan po natin ating mga anak. Praise the Lord. Di ba? Totoo talaga yung kawayan, habang bata pa, nabibig mo na. Kasi pag malaki na sila, tigas na. Hindi na kaya nagtitip. Ay po Hindi na kaya. Okay? Okay? Okay, praise the Lord. Palakpakan po natin ito sa Lord. Okay? Okay. Ang sabi nito, babae na ito ang iyong anak. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang alagad, narito ang iyong ina. Mga anak, palakpakan po natin ang anak. Yung kung may magulang pa, pumalakpak po. Palakpak. Palakpak. Mga anak, Ayan. ito po sinasabi sa inyo ng Panginoon. Nung binilin po ng Yesu Cristo kay John the Beloved, see? Alam niyo, napakagaling ng Panginoon Jesus. Bakit? Kahit nasa cross na siya, hindi niya nakalimutan yung responsibility sa kanyang nanay. Si Maria, ibinilin niya kay John the Beloved. Pero meron siyang mga biological na kapatid, di ba? Pero alam niyo, ipinagbilin Jesus Christ kay John the Beloved ang kanyang nanay. Kasi sinituin ni John the Beloved na okay ang spiritual life ni Mama Mary. Kasi napakahalaga ang spiritual life, ang kaligtasan. At alam niyo po ba, sa totoong buhay, totoong kwento, si John the Beloved ang nag-alala kay Mama Mary, alam niyo, sa lahat ng disciple, si John the Beloved ang nagkaroon ng mahabang buhay. Ibig sabihin mga anak, kapag iniintindi ninyo ang inyong mga magulang, ang sabi ng Bible sa Ephesians 6:20, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Kalabitin niyo yung anak. Kung anak siya, igalang mo ang iyong magulang. Sabi ng Biblia yun. Itaas na po ang lahat ng kamay ng mga anak. Oh, kamay. Mga anak! Nakataas kamay dito. At ano tayo anak, pero yung talaga may magulang pa ngayon. Doon. Ang bilin sa iyo ng Panginoon. Sa salita ni Apostol Pablo sa Ephesian Church, ang sabi, nasa Ten Commandments nga po yun eh. Amen? Igalang mo ang iyong ama at ina. At sabi ni Paul sa Ephesians,
pangako. Unang pangako, mapabuti ang iyong buhay. Pangalawang pangako, hahaba ang iyong buhay. Hello? Nakikinig ba mga anak? Kahit may mga anak na kayo, anak pa rin kayo. Huwag niyong kalimutan, may magulang kayo, igalang niyo. Huwag niyong pagsalitaan ng kung ano-ano. Amen. Huwag niyong sumbagan sa mga pagkukulang. Amen? Hello? Huwag niyong kung ano-ano mga sinasabi sa magulang ninyo. Amen. Huwag niyong masasakit na salita. Huwag po, hindi po yan pinapasabi ng Lord sa inyo. Kundi igalang sila. Honor your mother and your father. Amen. Mga anak, gusto niyong mabuti ang buhay ninyo sa lupa? Sasamahan kayo ni Lord, maniwalas, mapayapa, igana ang magulang niyo. Amen. Huwag niyong ichichismis, huwag niyong sisiraan, dahil sa kanilang pagkukulang. Amen? Pag sinabi ng Diyos, Exodus 20, kasi ang Diyos talaga nagsasabi, nirepeat lang yun ni Paul, sa Ephesians at sa Colossians, ang sabi niya, pag sinabi ng Diyos, igalang ko ang magulang ko, masama man siya o mabuti, igalang mo. Ang papel mo, igalang mo. Amen. Hindi lang po yung mabuti ang igalang mo, kundi ang salita igalang para po yan sa lahat ng Amen. magulang mabuti o masama. Amen po ba, mga anak? Huwag yung sila ang magulang mo. Pagkus ipanalangin yung magulang mo kung meron kayo na ang nakita sa kanila. Kung meron silang mga makukulang sa kanilang mga buhay, ipanalangin nyo. Tulungan nyo. Amen po ba? Amen. Kapag may pinag-uusap ang mga magulang nyo, pakinggan nyo. Amen po ba? May mga, alam niyo, may mga anak ako yung nausap ba? Kapag bata pa yung mga magulang nila, pinag-aagawa ng magulang. Dito din sa akin sinasabi sa atin na yan. Kasi marami pang pwede. Marami pang mapapakinabangan na mautusan pa. Pahinay mo ba? Pero pagdating yung mga ng pakinabang, pagtanda, ay, ikaw na naman alaga kay nanay na kay tatay, ha? Di ba? May mga ganyan, di ba? May mga anak na ganyan. Ikaw na lang. Sa'yo na lang si nanay. Ikaw na bahala dyan kay nanay. Kaya na eh. Pero alam niyo po ba? Mas pagdating ng panahon, mga anak, dapat mag-agawan kayo ng pag-alaga ng mga magulang nyo kahit malakas pa lang kasi may pangako ang Diyos sa inyo. Mabuting buhay at mahabang buhay. Amen. Huwag yung pagtataguan ng pagkain. Hindi. Bigyan nyo ng pera. Kahit may asawa na kayo, magbigay ng pera sa mga magulang. Amen. Amen. Hindi kung may 1,000 ka, bigyan mo siya 100. Eh, 10% lang lang. Ibibigay mo muna kayo yung 10%. Amen po ba? Amen. Bigyan mo man lang ng budget ng mga magulang mo. Alam nyo, maraming magulang na naghihintay ng ganyan. Kaligayaan nila yun, na kahit pa paano aabutan mo sila. Mga anak, naunawa niyo po ba yun? Si John D. Beloved, nilagay si Mama Mary, sa lahat ng disciple siya pinakamahabang buhay, according to the Bible scholars. Ibig sabihin po, mga anak, magagawa na tayo ng na, magbigay na ng salapi, magbigay ng pagkain, magunahan na kayo! Pag-alaga. Dahil narinig nyo ngayon sa Panginoon. Amen. Hindi lang po yung mabuti, pati yung masama. Para yung kabutihan yung maramdaman niya na nasa Panginoon ka. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Nalaman po natin. Okay? Mga anak, huwag yung kalimutan sundin ang inyong mga magulang. Basta magandang payo, sundin nyo. Sa ikabubuti nyo yan. Amen. Amen po ba? Igalang sila at sundin. Yan ang bili ng Diyos sa inyo, mga anak. Hindi malaki na ang buto mo,
matigas ka na rin. Ha? Patigasan na lang. Kaya puli ng Diyos. Are we learning, mga anak? Walang magpapabaya sa magulang. Dahil utos ng Panginoon yan. Obey and honor your parents. Amen. Period. Mga anak, doon lang kayo. At paano nyo maparamdam? Palingain nyo. Bigyan pagkain. Iparamdam nyo man. Magkaroon ng panahon. Bigyan nyo ng extra allowance. Hindi po ba? Kahit marami na silang pera, bigyan nyo pa rin. Kasi bakit? Maramdaman nila na love ko sila. Amen. Amen! Palapakan po natin ang Diyos ng buwan. Okay. Number 4. Okay. So sa Matthew chapter 27 verse 46. Nang malapit na ang oras ng ikasya, ay sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko. Sa Tagalog ha? Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Sa English, my God, why have you forsaken me? Sa Aramaic, this is an Aramaic word. This is not Greek or Hebrew word. Ang Eli, Eli, lama sabachthani ay Aramaic word. Hello. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kakaiba, ano? Kakaiba. Jesus is addressing to God. No, so, hinang-hinang na siya. No? Na, biro mo, 6 hours siyang nakapako. Kasi 9 to 3 o'clock. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Isiyerto yun. Walang tubig. Nakapako. Alam niyo, pag nakapako ng isang tao, ito sabi sa medical research, nahihirapan mag-function ng kidney, ang puso, ang lungs, lahat ng body parts nahihirapan. Alam niyo yung crucifixion, yun ay barbaric form of execution. Ano siya? Unti-unti kang pinapatay. Yung sana, agad ka lang sinapatay ng agad. Pero ito, grabe, pinampasayo yung kamatayan. Yan ang crucifixion. Grabe. Nangyamnan mo talaga ang unti-unti, slowly death. Ito yung naranasan ni Jesus Christ. Nahihirapan pumitig ang puso, ang lungs, ang kidney, lahat ng body parts nahihirapan mag-function. Sumigaw siya ng malakas. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Church, bakit na ba pinabayaan ng Diyos ang Panginoon? Kalabitin mo yung katabi mo sa ikabubuti mo. Pinabayaan ng Amang Diyos ang Panginoon Jesus na mapako sa ikabubuti nating lahat. Amen. Alam niyo po yung kwento doon sa Numbers 21, yung the bronze snake, yung tansong snake. Di ba mga Israelita, naglalakad sila na papunta sa promised land? Nainip sila, nagrereklamo sila. Saan ka mo yan? Di na lang po kami sa ilang. Kasi baka ilang yung dinadaanan nila para mamatay. Bakit yung kami dinala rito, Moses? Diba? Nagrereklamo sila sa Diyos at sa Moses. Kasi nainip na sila, matagal sila nakarating. Nagugutom na sila, sanay kasi sila doon sa Pilipino, sibuyas, katabi nila ang kardero doon sa Egypt. Pero ito, nagsasawa na kami dito sa mana. Ang mana po ay galing pagkain ko yung inulan na ng Diyos sa kanila para makakain sila mabuhay. Nainip sila. No? Ano yan? Alam niyo, nung nagreklamo sila sa Diyos, habang sila naglalakbay, pinadalan sila ng maraming ahas. Tinuknaw ang mga Israelita at maraming namatay. Ayan, mga kapatid, sa buhay nito, huwag tayong magreklamo sa Diyos. Amen. Huwag tayong magreklamo sa tao.
manalangin ka na at manahimik. Baka, spiritually, padanan ka ng maraming ahas. Amen! Hindi ba dapat mangyari ang taong reklamador ang bubuhay nito? Wala naman tayong ganito. Grabe talaga. Papatayin ba ng bata doon ng tunay yung spaghetti or fried chicken? Hindi ba? Okay, praise God! Amen! Church! Alaala natin ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang Diyos, siya naman po ay right judge. Amen? Ayaw ng Diyos na nagre-reklamo tayo sa buhay. Amen. Sa Diyos man o sa tao, dapat sa ating buhay walang naririnig sa atin nagre-reklamo tayo. Ano ba ito? Wala ba ako asawa? Ilang taon na ako? Huwag mong gawin yan! Baka padalan kang asawa ng ahas. Kailan mo ba? Imbis na magreklamo ka, wala ka pang asawa, manalangin ka na lang, Lord! Bigyan mo naman ako, please, Panginoon. Gusto ko rin yung mag-asawa. Sabi ni Lord, uy anak, may bahay ka na ba? May bigyan ka na, may kaldero ka na? May pera ka na ba? May papili ka na ng pampers? Wala pa po. Eh, ano may bibigay sa'yo? Kawawa naman maging asawa ko. Amen po ba? Marunong ng Diyos. Alam niyo, marami ngayong mga sira ang pamilya. Wala sa panahon ng pag-asawa. Nag-iwalay, wala sa panahon ng pag-asawa. Nagbuot-buot man. Amen? Amen? Akala mo pag nakita niya, wow, ito na yung tantalizing eyes, pilit mata. Wow, ito na yung babae para sa akin. Pagkikita may pogi, tapos may arms. Wow, ito na yung lalaki para sa akin. Ha? Yan, ganyan ang mundo. Hindi ganyan ang pag-aasawa. Pinaghandaan ko yan para, kasi gusto ng Diyos. Prepare ka bago ka mag-asawa. Bakit? Ayaw kasi ng Diyos na bibigat talaga kasi kamahal ka nga ng Diyos. Amen? Alam ko ba natin? Okay, praise God. Mga kapatid, alam niyo yung bronze na snake na yun. Ang sabi sa John 3:14, na kung paano itinaas ang ahas doon sa ilan, ganun din naman ang tao will be lifted up. Itataas din po ang tao na ibig sabihin yung pangyayari doon sa bilang 21. Yun po ay foreshadow sa gagawin po ni Jesus Christ. Church! Yung pong bronze snake, nagsisimbolo po yun ng salvation and healing. Ang sabi ng Diyos, Daniel, sabi sa ito, Moses, yan naman kami sa Diyos. Ipanalangin mo kami, nagkasala kami. Eh di nyo lumapit naman si Moses, ganyan mga lingkod ng Diyos. Kung ano yung mangyayari ng mga tenti, lalapit ang muli ng mga pastor yan sa Lord eh. Ang tugon ng Diyos sa kanya, bumaba ka ng ahas. Ha? Tapos, ilagay mo sa pool. Tapos, ang lahat ng tumingin doon sa ahas, hindi mamatay. At ang lahat ng titingin, gagaling. Amen? So, yan po ay nagsisimbolo po sa panahon ni Jesus Christ, no? Na kapag titingin ka doon sa ginawa niya sa Kristo, hello, pag titingin ka doon sa cross, maliligtas ka. Pag titingin ka doon sa cross, gagaling ka! Amen! May kwento po yan. Nanawa ba natin, church? So, ganito, hindi ko naman natapos ito. Kunti na lang po. Okay. Mga kapatid mo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay, malaging na kamatayan. This is abandonment complex. No? Sa Panginoon Kristo dahil siya
may mga panahon, makinig po tayo, ramdam po natin ang lungkot, ang hapdi, ang kirot, ang agony, ang bigat. Ramdam po natin na nag-iisa tayo, ramdam po natin na rejected tayo. Amen po ba? Minsan, sinong nakaramdam nun? Parang nag-iisa, rejected. Mabdi, makirot, nabibigatan namin po ba? Pwede na po yan minsan. Minsan, madalas natin naramdaman. Lalo na po yung mga broken hearted. Amen po ba? Pero wag ka, sabi ni King David sa Psalms, the Lord God is closer to the broken hearted. Pero huwag ka naman mag-broken hearted para bago ka magiging close kay Lord. Pero pag alam naman na wasak ka, nasaktan ka, lapit ka kay Lord. Amen po ba? Kasi close siya sa'yo kaya nasasaktan ka. Alam niyo, ayaw kasi ni Lord na nasasaktan kayo. Amen po ba? Ngayon, may mga panahon talaga sa ating buhay, naramdaman natin yung naramdaman ni Jesus Christ. Parang nag-iisa ka, makakabakti, makikot. Diba? Mabigat. Diba, amen po ba? Nasa agony ka, sobra-sobra rin naramdaman mo. Amen po ba? Naramdaman yung talaga, lungkot ka, nasasaktan ka. Amen po ba? Hindi ko alam bakit ka nasasaktan. Huwag ka mag-alala. Dahil minsan, hinayaan po ng Diyos yan na magkakanyat ka. Bakit? Para sa kabutihan mo. Tinitraining ka na ni Lord, huwag ka mag-isa masaktan. Amen? Kasi pag hindi ka masasaktan, hindi ka magkasakit, hindi mo naman malaman na siya nagpapagaling. Amen? Paano mo mas malaman na sabi ng Panginoon, I am the Lord who heals thee. Paano mo malaman na hindi pala si Lord kung hindi ka magkasakit? Ba? Paano mo malaman na great provider ang Panginoon, ang Diyos, kung hindi ka mawawalan? Amen mo ba? Amen. Sinasabi ko sa inyo kailan natin pinagdadaanan sa buhay na para bagang nag-iisa na ako sa buhay, parang kung pinabayaran namin, ilang taon na ako nagpe-pray, wala naman. Diba? Minsan hinayaan ko sa amin niya para namin ko sa ating ikabubuti. Ang Panginoon, hinayaan niya para sa ikabubuti natin lahat. Amen? Ganon din po tayo. Hinayaan tayo ng Diyos minsan na naramdaman yung mga ganon naramdaman natin, lungkot. Hindi po ba? Mga bigat, mga sakit, mga agony na hindi mo maintindihan. Dumadating tayo sa ganyang mga panahon. Amen? Oo, madalas. Iyak na. Pagkatapos na iyak, okay na. Diba? Masaya na. Alam nyo, pag malungkot kayo, iyak lang kayo sa Lord. Mamaya wala na yan. Amen? Kakain na tayo. Makarami pa lang tayo ng pagkain. Ano ba? Praise the Lord. Minsan nahayaan po tayo ng Diyos sa Lord para maranasan natin siya. Hindi po nagpapabaya ang Diyos. Amen. Ang sabi na sa Hebrew 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Amen po ba? Hindi po nagpapabaya ang Diyos. Ang sabi po ni King David sa Psalms 37, ang sabi niya, ako'y dumaan sa pagkabata at ako'y matanda na ngayon at wala kang nakikita na ang matuwid ay kanyang pinabayaan. Amen? Kaya magpapatuwid po tayo, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Amen po ba? And si Jesus Christ ay went through isolation. Na-isolate talaga si Jesus Christ. Minsan din po sa ating buhay, ina-isolate tayo ng Panginoon. Amen? Hinayaan niya yun para tayo mapabuti. Para maranasan po natin siya. Amen po ba? Amen. So, purihin ang Panginoon Diyos sa buhay, mga kapatid, napakaganda pag-usapan ang 7 last words. Huwag po kayo mawala kasi itatakay po yan next week. 3 and 4, 5 and 6 naman. Amen? At abangan po natin ang mga magandang mga revelations ng Panginoon. Praise God! Hallelujah! Amen? So, mga kapatid, tayo po ba ay natututo? Okay, so number 1, tayo dapat magpatawad, magpahal sa kaaway. Amen po ba? Hello? Magpapatawad kayo kaulit-ulit. Magpatawad po tayo.
pag-ibig ang iiral para hindi tayo mahirapan. Dahil yan ang sinabi ng Panginoon. Number 2, pag ikaw na ng palataya, nagapog ka, nagsisig ka ng kasalanan, nanalig ka kay Jesus, paraiso ang punta mo. Amin po ba, paraiso tayo, paraiso tayo. Number 3, mga magulang, nanay, may tungkulin ka, huwag lang magpaaral, mga magulang, lahat tayo mga magulang, tungkulin natin na parakihin ang ating mga anak sa Diyos. Ano sasabihin? Habang nakahiga, habang lumalakad, habang nakaupo, ano ba? Habang nakatayo, sasabihin mo sa anak mo, anak, mahalin mo ang Diyos ng puso, kung isip kong kalulong lakas. Huwag natin nangyayaan, ang mga anak natin na iiwan sa bahay, tapos na tayo sa church, no. Dalhin sila sa church. I-ground sila, i-kuryente sila. Number 4, hindi tayo pwede pabayaan ng Diyos. Kahit wasak ka, kahit nasabay ng agony ka, minsan inayaan ka ng Diyos, okay na. Amen? Okay lang. Huwag kang umalis sa Panginoon. Kasi pinagdaanan din ni Jesus Christ, diba? Sa iyo, mabuti na yan. Amen po ba? Hindi ka pababayaan ng Diyos kapag kahit wasak ka. Anong pinagdadaanan mo, hindi ka pababayaan ng Diyos? Dahil yan ang sinabi ni King David, ako'y matanda na ngayon, wala akong nakita sa aking mata na ang matuwid ay pinabayaan ng Diyos.